Swerte raw ang dala ng araw na ito ngayon. Oo. Ay, pero may naniniwala din na malas daw ito dahil end of the world na raw. What? What? Bago yan, Bago sa mga asteroid? Next year pa yun. Narito ang iba't ibang paniniwala sa 2012. 11-11-11. Panoorin po natin ito. Marami na ang nagsabing katapusan na raw ng mundo na nagdulot ng takot sa karamihan. Sa internet, iba't ibang grupo ang nagbigay ng mga petsa kung kailan daw itong mangyayari, subalit hindi naman nagkatotoo. At dahil ang petsang November 11, 2011 o 11-11-11 ay minsan lang mangyari sa isang milenyo, hindi ito nakaligtas sa mga prediksyong magdudulot daw ng isang malaking kaganapan sa mundo. Ayon sa isang astrologist, sadyang kakaiba at espesyal daw ang petsang 11-11-11. Sa lahat ng mga petsa, napakaganda ang number na yan. Kasi ang ibig sabihin yan ay nag-combine yung lakas na 8 at saka yung lakas ng babae na 2 or 1 or 11. Ang number 11 daw ay simbolo ng perfect balance, kaya positibo raw ang epekto nito sa buhay ng tao. Ibig lamang daw sabihin kung may mga gawaing nakatakdang maganap sa araw na ito ay maganda umano ang magiging resulta. Kung isa ka namang ritualist o naniniwala sa tagong kapangyarihan, aabangan mo raw ang petsang ito dahil magical daw. 11, sa tarot card, siya ay nabibilang sa hustisya. Hustisya siya. At saka yung 11 ay kombinasyon ng 1-1 na sinasabi nga yan yung mahika o magician. Subalit hindi lang daw positibo ang maaaring mangyari sa petsang 11-11-11 dahil ang numero 11 ay numero rin daw ng Diablo. Sa katunayan, sa internet may mga website na nagsasabing katapusan na raw ito ng mundo base sa bagong mensahe mula sa Mayan calendar. Pero pinabulaanan naman ito ng iba't iba ring website dahil isa lamang daw hoax o gawagawang kwento ang pagkaguna ng mundo sa petsang ito. Can be both positive and negative. Remember, yung 11 ano rin yan, numero rin ng Diablo yan eh. So, kumbaga, yung mga good ones o yung mga tao na nagre-rely sa goodness, gagawa rin sila ng hakbang para i-avert whatever the plans of the evil ones. Pero ayon naman sa simbahang Katoliko, wala raw ibig sabihin ng petsang 11-11-11. From the Christian point of view, each day is a blessing from God, no? So there is nothing significant. Although tayong mga tao, tayo na mismo nagbibigay ng significance. Ayon pa kay Father, nasa tao na raw kung gagawa siya ng kabutihan o kasamaan. Hindi rin daw dapat umasa sa swerte dahil ang kasaganaan ay pagsisikap ang puhunan. Samantala, mga prediksyon magtatapos ng mundo sa araw na ito ay wala raw katiyakan dahil hindi naman nasabi sa Biblia kung kailan ito magaganap. Bawat araw ay isang biyaya, regalo ng Diyos para sa sangkatauhan. Okay, sana nag-propose eh. 11-11-11. Ang dami na nag-propose. Dami na nag... Ayaw mo. Pagpabukas mo na lang para surprise. Sa ano ka lang, 12-12-12. Yeah! 13-13-13 na lang. Pero hindi naman totoo. Wala na yun. Lampas ka na sa kalendaryo. Alright, tayo kay na PLN. Ay, dyan lang pala. Ayun lang. Balita, I am ready. Serbisyong totoo ngayong Pasko ng GMA News. Pasko na! I know! And in case hindi nyo pa alam mga kapuso, 44 days na lang, Pasko na. That's 11 plus 11 plus 11 plus 11. Oo nga, no? 4 times 11. 4 times 11. At kung hindi pa rin kayo nakakapaglagay ng inyong mga dekorasyon, eto at may ibibita pa kami sa inyo. Kakaiba raw ang mga palamuti na ito dahil ito ay mga decoration with a natural touch. Panoorin natin. Natural touch. Mga Christmas decorations na tunay namang kakaiba. Yan ang tapok sa isang tindahan sa San Juan na aming nabisita. Dito makabibili ka ng mga pang-dekorasyong may natural accent tulad ng halaman. Nariyan ang mga tree accent na yari sa dahon ng langka, bunga ng talisay at maging ang wooden Christmas ball yari sa bunga ng panaba. Bukod rito, meron ring mga bulaklak na gawa sa pinatuyong balat ng mais at mga Christmas ball na binalutan ng dinurog na eggshell. Ang sa amin po kasi,
Ang ginagamit namin ngayon yung mga natural. Sa amin po, wala kang makitang plastic. Ito namang Christmas tabletop na ito ay yari sa mga bolang binalutan ng kidney beans, mga gintong dahon at mga wooden Christmas ball. Kung gusto mo naman ay pandekorasyon sa kisame, ang trend na ito na lulan si Santa Claus ay tiyak agaw pansin lalo na sa mga bata. May mga Christmas arrangement din na pwede niyong pagpilian, gaya nitong mga Christmas ball na nakalagay sa isang paso. Nagkakahalaga raw ang mga ito mula 1,500 hanggang 3,500 pesos. Pero kung may budget ka at type mo ay mas bongga, itong Christmas tree na yari sa bakal ay may uuwi mo sa halagang 35,000. Samantala, ito namang fully decorated na 8-foot Christmas tree ay worth 65,000 pesos. At kung masira o magkaproblema ang inyong nabili rito, Yung mga luma po, kung galing din sa amin, pwede naming ipabaguhin po yun. o di ba tunay na mga dekorasyon kakaiba? Pero ating tatandaan na hindi lamang sa mga dekorasyon dapat ipakita ang paggunita ng Pasko. Kung hindi, higit ay sa pagpapadama ng pagmamahal sa lahat ng tao. Ang mga unang balita sa umagang ito. Ikatlong bakbakan ni Manny Pacquiao at Juan Manuel Marquez. Mainit nang inaabangan. Hackman at El Dinamita muling nagkasukatan sa harap ng media sa Las Vegas. Beryahan sa Valenzuela kung saan nagkaaberya ang Caterpillar ride na kinamatay ng isang lalaki ipinasara. Planong pagpatay kay Ramjan Revilla, alam daw ng kanyang ina, mga kapatid at kasambahay. Batay sa sinumpaang salaysay ng isa sa mga sospek. Isa sa mga anak ni Jeneline Magsaysay, mariing itinanggi ang paratang. Numerong 11-11-11, patok na taya sa digit games sa mga